Hi everyone! Welcome again to my channel. So, for today's video guys, ay andito ako ngayon sa bukid. Alas 9 ng umaga. Ayan, nagpunta ako dito para makita ninyo kung ano yung hitsura ng mga succulents ko dito sa ngayon. Ayan, ganito nga pala yung hitsura sa ginawa kong garden. Nakatakip lang ng plastic pero bukas pa rin sa baba. So, ito kasing plastic, ang pinaka-purpose ko nito ay hindi sila mabasa sa ulan kapag umulan. Kapag biglang umulan, ayun, kampante ako na di sila mabasa. So, kailangan ko na kasi silang i-ready kasi nga, palamig na ng palamig. And kung basa yung lupa nila dito, tumitigas yung lupa kapag nagkaroon kami ng negative degrees. Tumitigas yung lupa dito. So, kapag tumigas yung lupa, ayun, masisira yung mga ugat ng mga succulents ko. So, kailangan ko silang panatalihing dry during winter time. Ayan. Tapos, dito naman sa mini greenhouse ko, dito binuksan ko. Kasi minsan, hindi ako nakakapunta dito ng maaga. Dati, ang binuksan ko dito sa pintuan. Itong pintuan yung binuksan ko. Pero dahil pinalitan ko na ng plastic, ayun, dito na lang sa gilid. Dito na lang kasi may screen. Yan, o may net siya, di ba? Para hindi labas-pasok yung langaw. May langaw kasi na malaki. Kaya yung pintuan nakasara. Tapos dito sa baba, ayan, open. So, kung napansin ninyo, may nilagay ako na plastic. Yan. So, yung plastic, ang pinaka-purpose nito ay yung tubig. Ito. Ayan, o, tumutulo kasi itong tubig na to. Ayan, nandito yan sa loob, guys. Ayan, o. Ayan, wala siya sa labas. Nandito siya sa loob. Kasi, ayan, tumulo na. Ayan, guys. Ayan. Tumutulo kasi dito sa mga succulents ko. So, kapag nasikatan ng araw, yung tubig, natamaan ng araw yung tubig, umiinit siya. So, nasisira yung dahon ng succulents ko. Meron dito, oh. Sana yun? Ito yata. Ito siya, oh. Ito. Nabasa to siya. Nakita ninyo. Ayan, oh. Ayan. So, nagstay dito ang tubig. Hindi agad natanggal. So, ayun. Nung uminit yung tubig, ayun, naluto yung dahon. Ayan. Kaya naglagay ako nitong plastic para may tagasalo sa tubig na tumutulo. Meron din dito. Ito rin, oh, si Mundro. Ganun din. Ayan. So, yun yung pinaka-purpose nito. So, ngayon medyo mainit. Tingnan natin kung gaano kainit. Alas 9 ng umaga. Nasa 24 degrees. Ayan. So, mainit sa loob ng mini greenhouse kahit winter. Lalo na siguro kapag totally sarado yung buong mini greenhouse, walang bukas. Hindi makapasok yung hangin. So, mas lalong mainit. Tapos yung nilagay ko dito na malaking inuwi ko na sa bahay. Ito na lang yung natira dito sa patungan na to. Tapos ito kinatings ko to siya, guys. Meron ng mga pero hindi ko alam kung ba yun, matuloy yung mga bagong suloy dito. May mga maliit na katulad dito, ayan, oh. Pero hindi ko alam kung matuloy siya. Yan kasi nga taglamig na. So, yung mga kinatings ko dito, nandito siya. Eto. Tapos, nahulog pa yung isa kahapon. Nung pumunta ako dito, nasagi ko. Ayan, hindi ko na ibalik. May ugat na siya. Nakalimutan ko siyang itusok ulit. So, ito yung mga kinatings ko. Tapos, mayroon din doon. Tapos, yung nga pala, yung baby. Ayan, malaki na siya, guys. Oh, kitang-kita na yung mga bagong pimple. Ayan. So, may ako ngayon na 3. Ayan, bali 3. 3 pimple sa ebony.
So ayan oh, ito yung nagkukos ng ano oh. Ayan oh. Kung nakita ninyo may tubig basa. So ayan, galing yan dito sa ano, sa ibabaw ito. Ayan, ito yung tumutulo. So yan guys. Ito naipon ng tubig oh. Galing dito sa ano and then papunta dito. Nasalo na dito. Ito medyo ano na si Cloud, bumalik na siya sa dati, kumapal na naman siya ulit kasi yung mga babies na natabunan dati ay malaki na. Yan guys. So si Cloud nga pala tsaka si ano, Topsy-Turvy, magkaiba yung hitsura nila guys. So i-ano natin, itabi natin siya kay Topsy-Turvy. Ito si Topsy-Turvy. Ayan. Tapos, ito si Cloud. Tingnan ninyo yung dahon. Ayan. So, ang dahon ni Topsy-Turvy is mataba. Yung pagka-curve ng dahon niya, mas curvy yung kay Topsy-Turvy kaysa dito. Ayan. Tapos, ito is medyo manipis yung dahon niya. Ayan. Mas chubby-chubby yung dahon ni Topsy-Turvy kaysa dito kay Cloud. So, ayan yung kaibahan. So, pagdating naman sa propagation, ano sila? Same lang din. Mabilis silang magkaroon ng mga babies sa stem. Tapos, kung i-propagate din sila sa dahon, ganun din. So, walang pinagkaiba pagdating sa propagation. Same lang. Kapag i-cuttings mo, mabilis din siyang magkaroon ng baby doon sa stem. So, yung Topsy-Turvy din, ganun. Si ano, oh. Kumukulay na talaga si ano. Peach Pride. Yan. And, so, ngayon kapag umuwi ako, magdala ako dito ng ano. Dalhin ko yung ibang ano dito. Bitbitin ko pa uwi. Yung iba kong arrangement. So, ito naman, tingnan ninyo guys, oh. Baka, mga siguro by April or May, makapal na to sila. Yan. Yan, oh, may mga bagong suloy na, oh. Kita ninyo yung mga bago niyang ano. Ayan. So, next year, by April or May, makapal na to. Magtalunan na to sila sa pot na to. So, medyo malalim nga pala yung pot na pinagtaniman ko. Yan. Pero yung ano nito, lupa nito ay hanggang dun lang sa kalahati. Mayroon tong pot sa ilalim. Nilagyan ko ng pot sa ilalim. Yung ganitong pot, yung parang ganito. Ayan, ganito. Yung hindi ko na ginagamit na pot na puti. Na ganito kalaki. Nilagay ko dyan sa pinakailalim. Binaliktad ko. Para hindi, ano ba yun? Hindi maraming lupa yung magamit. Ayan, para tipid sa lupa. So, ayan. Tapos, meron nga pala ako ditong kinatings. Eto, kinatings ko nung nakaraan. Siguro 3 days ago na kinatings ko to. Ayan oh, tuyo na yung pinag-anuhan ko, pinagputulan ko dito. Ayan. So ang ginamit ko nga palang pang cuttings diyan eto. Nylon, yung pamingwit, tapos naglagay ako ng butones para mayroon akong hawakan, hindi ako masugatan. Ayan. Para kapag hinila mo, ayun, mas madali lang hilain. So yun yung ginamit ko pang cutting dito, pang putol dito. Yan. Kasi, itong rosette na to, maliit. Yung bago niyang mga dahon, maliit kasi. Tapos yung ito malaki. So, hindi siya pantay. Kaya naisipan ko siyang i-cuttings. Tapos, yung ibang dahon, gawing propagation. Ayan, nandyan yung mga dahon. Gawing leaf propagation. Tapos, magkakaroon siya ng mga babies dito. So, antayin ko na lang siya magkaroon ng babies. Tapos, etong head, hindi ko pa tinanim. Antayin ko munang magkaroon siya ng ugat, saka ko na siya itanim. So, ito ganun din.
Yan. Tapos, ito naman, iba naman ang ano nito, sitwasyon nito. Nawala yung ano niya sa gitna, yung ganito, yung rosette niya, nawala. And, ang pumalit, itong mga babies. Yan, 4 na babies. Tapos, yung mga malaking dahon, tinanggal ko, kaya ganito yung hitsura. Tinanggal ko nandito. Ayan, ito yung mga malaking dahon. So, gagawin kong leaf propagation. So, ngayon pwede ko na itong itanim kasi tuyo naman yung ano, ito. Pwede na siyang itanim. Ready na siyang tusok isa-isa. Katulad dito, oh. Katulad dito, ayan. Meron ako mga ruby tent dito na pinropagate sa dahon. So, ayan, pwede nang itusok. So, ayan, mga tinusok ko lang to dito sa ano. So, ayan guys. So, ayan yung hitsura nila during morning. At yung ano nga pala, tinanggalan ko ng dahon na ano ba to? Si Crispy Beauty. Ito nga pala yung tinanggalan ko ng dahon na ginawa kong leaf propagation. Ito yung nilagay ko para mayroon akong palatandaan na dito ako nagtanggal ng mga dahon na ginawang leaf propagation. Ayan, ganyan na siya ngayon kalaki. Medyo malaki na siya guys. Yan, medyo na ano nga pala siya kasi dito nasagi ko yung isang dahon dito nung niripat ko siya sa pot na to. Natanggal yung isang dahon dito. Kaya hindi pantay yung ano niya, dahon niya. Yan yung Crispy Beauty. Meron din doon, malaki na rin. Tapos ito oh, chubby-chubby na si ano oh. Gusto ko yung dahon nito, chubby. Chubby-chubby na si Cream Puff. Yan yung ano yung pangalan niya. Diba? Maganda ng dahon guys. Ito hanggang ngayon hindi pa kumukulay. So medyo basa pa rin. Nagdilig kasi ako dito 3 days ago. Yung mga ano ko, yung mga eto, mga cluster na succulents ko, diniligan ko nga pala to 3 days ago. Yung iba hanggang ngayon, ayan oh, basa pa rin. So phenol water ko nga pala. So yung basang-basa talaga, as in sobrang basa. Phenol water ko. Yung iba ano na, ito, katulad nito, medyo mabigat pa rin yung pot, pero yung ilalim, basa pa yung lupa. Medyo manipis na kasi yung dahon kasi medyo matagal ko rin silang hindi nadiligan, kaya ayun, nagdilig ako. So, hanggang ngayon, basa pa rin at matigas na yung ano nila, yung dahon nila, matigas na ulit. So, ito oh, maganda. Diba? Maganda yung ano. Maliit yung rosette niya. Pero marami. Tapos chubby-chubby. Yan. Cute siya tingnan. Ito ang ganda ng tip. Oh. So, maganda yung tip nila kapag hindi nasira. Tapos, ito naman siya, si Robin Cross Madiba. Ayan. Malaki na yung Robin Cross Madiba ko. Ito. Ito yung pinakamalaki. Ito naman, may baby siya. Malaki na rin yung baby. Tapos, ito, nag-cluster. Yan, mas marami to siyang babies. So, binabaliktad ko nga pala. Dati yung harap, ito dito banda, dito siya sa harap. Ngayon binaliktad ko naman kasi nga yung rosette nila, kung nakita ninyo, ayan o.
Kung saan yung sikat ng araw, doon sila papunta. Doon sila paharap. Kumbaga. Katulad nito. Ayan guys, oh. Kaya binabaliktad ko. Ito, binaliktad ko na rin to. Pati doon, ayan. Kung nakita ninyo yung setup na iba. Yan, nasa likod na yung mga frill ko. Tapos yung suyon ko nandito na. So, binabaliktad ko sila guys. Kapag winter time. Nagtsatsaga akong i-swap-swap sila. Kasi nga, tumatagilid yung rosette nila. Kung saan yung sikat ng araw, doon din sila papunta. Yan. Ito oh. Nagiging bouquet na siya. Diba? Ang ganda. Tapos, ito naman siya si Sabrim. So, kung nakita ninyo, kapag nagiging compact yung dahon niya, maganda yung rosette niya. Oh. Lalo na sa pinakagitna, tumataba siya. Pero kapag pinalaki mo siya ng pinalaki, mag-iiba yung hitsura niya. So, kahit the same succulents, the same sila, pero kapag naiba yung paraan ng pag-alaga, nag-iiba din yung hitsura. Nag-iiba yung forma, nag-iiba yung hitsura, nag-iiba yung kulay. Ayun, depende lang talaga kung paano mo siya alagaan, paano yung potting mix, paano yung fertilizer. So, nagdedepende sa lahat ng ano yun guys. Ayun. Kung paano mo maging, ano ba yun? Yung mukha ng succulents mo, ano yung gusto mong maging mukha niya. Yan. So, nakasalalay sa iyo. So, ako kasi gusto ko yung ano, ganito. Yung mga cluster-cluster. Ganito. Gusto ko yung mga ganito. And then, medyo malaki ng konti. Ayun. Yan. Pag trip kong palakihin ng palakihin, katulad dito sa, ano, ayan. Gusto ko makita yung iba-iba nilang hitsura. Yung kung ano yung hitsura nila kapag maliit, kung ano yung hitsura nila kapag malaki, kung ano yung kulay nila kapag ano, winter, kung ano yung kulay nila kapag summer, ayun. So, yun yung maganda sa succulents kasi pwede mong kontrolin kung ano yung gusto mong maging hitsura nila. So, ito, napaka-chubby ni Elaine. Ayan, chubby-chubby si Elaine. Diba, para siyang kamukha ni, ano, ito namang katabi si, ano to, sino to, si Opalina, ayan. Diba, para silang magkamukha. Ito si Opalina yan guys. Ito si Elaine. Mas chubby yung dahon ni Elaine i-compare dito kay Opalina. Mas chubby-chubby to siya guys. So kapag na-stress, para din silang same-same yung hitsura. Yan. Makita mo na lang talaga sa dahon nila is magkaiba. So yun guys. And alin pa ba? Ito mga babies ko, ayan. Ito mga Mixotere. Ayan, maganda yung ano, ayan oh. Maganda to siya guys kapag malaki. May ano siya, palabas siya na ano oh, na bulaklak. Mainit kasi dito kapag tanghali. Kaya napagkamalan nilang ano, summer dito kapag tanghali kasi mainit. Ito oh, pumupula na si Rasula Binichigo. Yan, di ba? Mapula na siya guys. And then may mga dahon dito. So ito yung mga dahon na nakolekta ko. Kapag nag-repotting ako, yung mga dahon na tinanggal ko, ayan, pinagsama-sama ko na lang dito. So sari-sari na to siya guys. Yung mga nilagay ko dito, yung iba may pangalan, yung iba naman wala. Pero dahil nga pinagsama-sama ko, ayun, mga no names na sila lahat. So, yung ginawa kong arrangement nandito pa rin. Nakasabit pa rin siya. Ayan. Ganito na nga pala yung hitsura, guys.
Yan, sinabit ko dyan sa ano. Ito malaki na rin yung ano, dahon ni Ellen. Lumaki na. Yung nakalbo kong Ellen, ayan, naglakihan na yung mga bagong dahon. So, buti na lang talaga hindi ko tinapon. Kasi plano ko pa naman sana itong itapon. Tapos, i-cuttings ko lang yung may mga suloy. And then, yung stem, itapon ko na sana. Pero, nung nakita ko na palaki ng palaki yung mga bagong dahon, ayun, parang sayang naman siya. So, ayan, hinayaan ko na lang dyan. At nilagyan ko ng fertilizer para magkaroon naman siya ng, ano, ng nutrient. Kasi matagal na yung lupa nito. Medyo matigas na rin. Ayan. So, medyo maamoy dito guys. Masarap yung amoy ni ano, Sedum clavatum. Kapag dumaan ka dito banda, masarap yung amoy ni Sedum clavatum, matamis. So, ito na nga pala yung hitsura ng rosette niya ngayon. Ayan. Dahan-dahan na talagang lumalaki. So, hindi ko pa rin kinatings. Ayan, palakihin ko pa ng konti. So, ito nga pala is medyo maselan sa winter. So, kailangan niya ng ano, extra care. Itong mga ganitong succulents, si Sedum clavatum, tsaka si Loti. Ito si Sedum clavatum. Itong isa. Tapos ito si Loti. Yan. So, kailangan nila ng extra care kasi nga medyo maselan sila sa winter. So, yung ano ko dati, ito is mga propagation ko na lang. Yung unang bili ko sa Sedum clavatum ko, nakalagay siya doon sa patungan ko sa bahay. And, nung gumanda na siya, ayun nga, nagkaroon siya ng mga frostbite, nagtubig yung dahon kasi nasira siya. Kahit nilagyan ko na siya ng frost cloth, nakatabon na siya ng plastic, ayun, nasira pa rin siya. So, ngayon, kailangan ko na talaga ng extra care para hindi na sila madamage sa winter. Yan. So, yun lang guys. I-check ulit natin bago tayo magtapos sa ating video kung gaano nakainit ngayon. Ayan, nasa 26 degrees na. So, mamaya nito mga bandang tanghali, nasa 30 degrees. Kasi minsan nagpupunta ako dito ng tanghali, umaabot siya ng 30 degrees dito. 31, 32, mga ganun. Kahit bukas dito sa ilalim. Kahit dyan, kahit binuksan ko dyan. Ayun, umaabot siya ng ganun kainit. So, yun lang guys. Thank you so much for watching. And please don't forget to subscribe and like to my channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel at i-click nyo na rin ang bell button para ma-update kayo pag nag-upload ako ng bagong video. Thank you so much for watching and see you on my next video. Bye-bye!